Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta kaagad tayo mga kababayan. Pag-usapan nga natin itong tungkol dito sa pag-amin. Matindi ito. Umamin si Attorney Jeremy Lutok, yung NBI Director ng BERMM, mga kababayan, na si BBM, si First Lady at ang dating Speaker, House Speaker, at ang mga congressman, mga kababayan, ay inamin niya na sila ay related sa mga nangyayari ngayon na korupsyon sa totoong buhay. Kasi yun ang tanong dito mga kababayan. Kaya magugulat kayo, mga kababayan, sa sagot niya. Matindi po itong pag-amin na ito ni NBI Director Jeremy Lutok, mga kababayan. Maganda siguro, panoorin muna natin bago natin bigyan ng reaksyon. Ito You confirm now that the statement she made Ulitin natin. about BBM. Can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? As to the existence of that utterances, yes, sir. All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you of for that utterances. direction. Can you confirm now? Ayan, mga kababayan, narinig niyo yung sinabi, yung naging sagot ni Attorney Jeremy Lutok, mga kababayan. Ha? Narinig niyo? Ulitin natin para maintindihan yung mabuti You confirm now Mm. that the statement she made about BBM, FL, and the former speaker and the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life? As to the existence of that utterances, yes, sir. All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to the Thank you for that. existence Thank you of for that utterances. direction. Can you Ayun, mga kababayan itatagalog po natin. Ang tanong dito ni Attorney Binluan, mga kababayan, kinukumpirmo mo ba na yung sinabi ni VP Sara Duterte patungkol kay BBM, First Lady, at ang former Speaker, at ang mga congressman ay may kinalaman sa matinding korupsyon na nangyayari sa tunay na buhay? Sabi niya rito, yun yung tanong niya At ang sagot ni Attorney Jeremy Lutok, mga kababayan, as the existence of utterances, sabi niya, yes sir, sabi niya, mga kababayan, napakalinaw yun. Ibig sabihin, mga kababayan, kinukumpirma niya. Talagang pinatututuhanan niya at pinatutunayan niya, batay sa kanya, na meron nga pong kinalaman sa nangyayaring matinding korupsyon na nangyayari sa tunay na buhay, itong mga binanggit na personalidad, mga kababayan. Matindi po ito. So, hindi na po tayo nagtataka, mga kababayan, kung bakit mayroon po talagang yung mga testimonya na isiniwalat ng mga 22 Marines o dating sundalo ay magkakaugnay. Kasi dito pa lang, mga kababayan, umaamin po itong direktor na ito ng NBI. Mismong NBI po yan, mga kababayan, na may kinalaman nga po ang binabanggit ng mga personalidad dito, BBM, First Lady, ang dating House Speaker, at ang mga congressman, mga kababayan. Iwanan na natin yan dahil sa umamin naman po yung ating abogado ng NBI. Dito na tayo. Eto, mga kababayan, kakapangyari lang po ito. Yung tungkol po dito sa impeachment na nangyayari, medyo umalma po kasi itong mga senador na Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano, mga kababayan. Saan sila umalma? Ano ba yung inalmahan niya? Ano ba yung inalmahan nila? Yung tungkol dito sa naging pahayag ng NBI Director na si Melvin Matibag. Ano ba yung sinabi niya?
Eh sinasabi niya po kasi sa press con, mga kababayan, na paiimbestigahan niya yung nangyaring SEA Games na ang chairman noon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ang sabi ni Senator Robin, ito ba ay nagkataon lang? Bakit timing na timing? Na ngayon ay paiimbestigahan ang tungkol dyan sa SEA Games. Mas mabuti siguro, panoorin natin ito and then panoorin din natin yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano sapagkat dito sa Senado kanina medyo nagkaroon ng tensyon tungkol dito sa usaping ito at medyo dito mga kababayan hindi napigilan ni Senator Pia Cayetano na magsalita rito ng medyo mabigat mga kababayan. Ito, panoorin natin. Noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat, alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Ang pinag-uusapan po kasi dito mga kababayan, hindi po ba't si NBI Director Matibag ay nag-request na kung maaari ay mas maaga po siyang humarap sa impeachment na makapag-testigo. Gumawa siya ng request. Parang sinasabi dito mga kababayan na, pagbigyan nyo na ako para makalis ako kasi may pupuntahan ako. Kaya ito sinasabi din ni Senator Padilla na siya man din. Meron sana siyang pupuntahan pero hindi siya tumuloy dahil sa impeachment at mahalaga ito. Ang punto rito ni Senator Robin Padilla mga kababayan, dapat kung ano yung araw na kung saan siya naka-schedule at napadalhan na yata ng subina, doon siya dapat na sumalang. Hindi yung sasabihin mo na isalang nyo na ako sa kagustuhan mo para bagang inuutusan mo na yung impeachment court na isalang nyo na ako kasi may pupuntahan ako. Parang ganon ang nangyayari po dito mga kababayan at lumalabag na po ito sa rules ng impeachment court mga kababayan. Yun ang punto rito ni Senator Robin Padilla mga kababayan. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Parang ang nangyayari po kasi dito mga kababayan, parang itong si Director Milvin Matibag mga kababayan ay nananakot na para hindi siya tanungin kasi masasabi din dito mamaya sa video ni Senator Peter Alan Cayetano yung kanyang pagpunta sa Lunes yata yan mga kababayan, sa Lunes sa impeachment para tumistigo. Parang sinasabi niya na, oy, wag niyo na akong tanungin kasi pag tinanong niyo ako, iimbestigahan ko yung mga ganito, ganyan, na kasama kayo dyan. Parang ganon ang ibig niyang sabihin. Ito para mas maliwanagan po kayo mga kababayan, dito tayo sa bahaging ito. Yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. Ayan. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Misfire. Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't Ito yung sinasabi ni NBI Director Matibag na paiimbestigahan niya. Itong sinasabi ngayon dito ni Senator Alan Peter Cayetano. make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. Ayan. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA.
The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At Ayan kung yung may sinasabi ko anomalya, ako kanina, unang mga magagalit. kababayan. So go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Ayun nag-announce po kasi. Isipin nyo mga kababayan, ganito po kasi yan. Ang punto po kasi ni Senator Alan Peter Cayetano dyan, mga kababayan, ongoing ang impeachment trial. At isa siya sa mga senator judge. Pagkatapos ay sinabi niya at nag-announce na paiimbestigahan niya yung SEA Games na nangyari na ang chairman noon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Parang lumalabas dito mga kababayan na paiimbestigahan niya yung nangyaring SEA Games na yon para nang sa ganon itong si Senator Alan Peter Cayetano ay takutin o gipitin para pa nga gusto pa yatang ipakulong ito mga kababayan at nang hindi na makapagsalita, hindi na makapagtanong pag siya po ay nag-appear at tumistigo sa Senado mga kababayan. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo. Ayan, Hindi yung kita sinasabi tatanungin ko. Sa Monday, dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Oh. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Ayan, meron din palang itong itinatago din. Kasi meron pong proyekto yata ang NBI at meron ng lupa. Ngayon, naghahanap sila ng kontraktor, ayaw nilang papasukin yung ibang kontraktor dahil sa, ayon dito kay Senator Alan Peter Cayetano, yung sarili niyang kontraktor ang gusto niyang makakuha, mga kababayan. Or would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Ayan mga kababayan halata naman po Halatang-halata talaga na binabawasan talaga. Inuna na si Senator Jinggoy. Isinunod si Senator Marcoleta. Si Senator Bato, pinaisyuhan ng warrant of arrest galing ICC. Uubusin talaga sila Ngayon naman ay si Senator Alan Peter Cayetano. Iimbestigahan daw yung SEA Games. At pagkatapos, si Senator Robin Padilla, mga kababayan, kakasuhan daw ng obstruction of justice. Mauubos na, mga kababayan, itong mga nasa majority na mga senador. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Yan ang sinasabi. Totoo yan, yung mga sinasabi ng mga vlogger ng administrasyon. Yan talaga ang kinokontent nila. Yan ang sinasabi nila sa mga post nila. Di ba? At proud pa sila doon. So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan.
After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, Dito na tayo mga kababayan, ha, i-forward natin dito kay kay Senator Pia. Dito na tayo kay Senator Pia. Ayan. Dito na tayo kay Senator Pia Cayetano mga kababayan. Senator Judge Pia Cayetano. Mr. President, presiding officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30-plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong pa-imbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know, so I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So without due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Alam niyo mga kababayan, ang ginagawa po kasi ni Director Matibag ay ini-intimidate niya yung mga senator judge. Dito sa naging pahayag niya na paiimbestigahan niya yung tungkol dyan sa SEA Games, mga kababayan, na ang naging chairman nga po dyan, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Lahat po kasi ng bagay, lalong-lalo na dyan sa impeachment trial, mayroong tinatawag na rules. Kahit ba din sa ginagawa namin, mga kababayan, para lang malaman, para lang ma-explain ko, sa shooting competition, may rules dyan. Kapag nag-beep na yung timer at pinitik mo na, narinig na ng player o kaya shooter yung beep, hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng humarang o kahit na anuman na maaaring maka-intimidate sa kanya. Kasi pag nagreklamo siya, pwede siyang umulit. Okay? Yun ang rules. Sa shooting lang yun, ha? Sa shooting competition lang yun. Hindi ka pwedeng mag-intimidate. Di lalo na ito, mga kababayan, impeachment trial ito. Pangalawang pangulo ng bansa ang mai-impeach dito, mga kababayan. Pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ang ini-impeach dito, mga kababayan. Pagkatapos ini-intimidate yung mga senator judge sa paraang kung ano-ano yung mga sinasabi para lang sa sirain yung kanilang mga preparasyon, yung kanilang isipan, yung iniisip nila na dapat sana nilang itanong. Panggugulo po yun, mga kababayan eh. Panggugulo ng konsentrasyon yun, mga kababayan. At mayroong panghalong pamimressure. Malinaw po yan, mga kababayan, na ginagawa ni Director Matibag. Dito, sa mga sumusunod na video rito, mga kababayan,
ipinapanood yung video niya tungkol doon sa sinabi niya na panoorin na nga lang natin para nang sa ganun ay makita nyo yung sinasabi ko. Kasi hiniling ni Senator Pia Cayetano na ma-play. At ito po yun, mga kababayan na. Ito, panoorin natin. Meron kaming mga kaso na Ayan. pasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami na May echo pa kasi hindi inayos nung technical nila eh. 70 hectares for the NBI Academy. So, magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin din yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games sa Philippine Civil Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami dito, kailangan kami investigahan. Dahil nakarating kami dito, billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company dito na na-involved na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi dinayad. So ito, imbestigahan namin. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun. Yung sa Caldero na kaso, I think, so ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build dito parang sport area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga. Congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami because we were given I think that's it. 70 hectares. Pagkatapos po nilang mapanood, dahil sa hindi maganda po yung video, dahil sa may echo po eh. Parang sinabutahe po yata yung pagpapalabas ng video, mga kababayan. Nagsalita ulit si Senator Pia Cayetano at ito ang kanyang sinasabi. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Ano purpose niya? Nagyayabang siya? Mayabang talaga eh, mga kababayan eh. Kasi pwede naman niyang hindi sabihin at imbestigahan na lang niya. Bakit pa niya i-broadcast? Bakit pa niya sinabi sa media na paiimbestigahan niya ang tungkol sa bagay na ito? Meron po sila talagang binabalak para nang sa ganun siraan itong mga nasa minority, para nang sa ganun patahimikin sila o di man ay para talagang bawasin ulit yung bilang nila, uubusin talaga sila dyan sa impeachment trial na yan, mga kababayan, para nang sa ganun may patupad nila yung balak nila na mapa-impeach si VP Sara, mga kababayan. What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang? Pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin? I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pananakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Talagang pananakot yun eh, mga kababayan, yung ginawa ni Director Matibag. Malinaw po na paninindak at pananakot yun. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Pinatatamaan talaga yung mga senador. Hindi tayo tanga.
O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, o manda ka sa akin ngayon, pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. At saka huli-hulihan, mga kababayan, yung tungkol dyan sa bagay na yan, at saka hindi pala tungkol dyan. Kasi nga po kanina, mga kababayan, ay nagsalita ang magkabilang panig. Bago sila nag-recess, ay nagpalitan po sila ng argumento tungkol dito sa pagbibigay ng sugpina sa mga bangko kung saan ay mayroong account si BP Sara at ang kanyang asawa. So pinagpagkukukusan nila kanina ay nag-recess sila at nagsagawa sila ng caucus para pag-usapan nila kung ipapasugpi na ba nila itong mga bangkong ito o hindi. Yun ang last na nangyari po kanina. Pero ito, mga kababayan, yung pinag-uusapan natin dito, yung tungkol kay Director Matibag. Siningit ko lang yun, mga kababayan, para alam nyo po yung mga nangyayari sa impeachment trial na yan. Mga kababayan, na dyan na nga po, inilihis. Dyan na po nakatuon, dyan na po nakakonsentrate, dyan na po nanonood lahat ng ating mga kababayan ngayon. Dyan na po nakatuon ang kanilang buong panahon. Para nang sa ganon ay mailihis sa tunay na isyu na yun yung flood control scandal, yung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Inililihis po nila ang usapan na yan, mga kababayan. Kaya nandyan po nakatuon ngayon ang ating mga kababayan. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Huwag! Huwag tayong papayag na kakalimutan na lang po yan sapagkat pera natin yan. May karapatan tayong magsalita, may karapatan tayong manawagan, may karapatan tayo na gumawa ng pagkakaisa para nang sa ganun ay mapanagot kung sino man ang dapat na mapanagot tungkol dyan sa nakawan, sa flood control na yan, mga kababayan. Beno, mga kababayan, hanggang dyan lang ang aming maibabahagi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood at muli kaming bumabati sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid na patuloy na nanonood po sa amin. Lagi namin sinasabi, nasaan man po kayo at anuman ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.